Pag-awayan nyo na ang lahat, wag lang ang pera. Kung ayaw nyong masira ang relasyon nyo. Maraming relasyon ang hindi naman nagsimula sa malaking problema. Minsan, simpleng pera lang. May hindi nagbayad, may nanghiram, pero hindi nagsabi kung kailan ibabalik. May nag-invest, pero hindi naging malinaw ang usapan. May nagbilangan, may nagsumbatan, hanggang sa unti-unting nasira ang tiwala. At tandaan mo ito, hindi lang ito nangyayari sa mag-asawa. Pwede ring mangyari sa business partners, sa pamilya, sa magkaibigan, sa magkakamag-anak, sa magjowa. Kaya bago ka makipag-transact sa kahit sino, siguraduhin mong malinaw ang usapan. Kasi ang pera, kapag pumasok na sa isang relasyon, lumalabas ang tunay na ugali ng isang tao. Makikita mo kung marunong ba siyang tumupad sa usapan, kung marunong ba siyang umako ng responsibilidad, kung marunong ba siyang maging tapat kahit walang nakakakita. Maraming magkakapatid ang hindi na nag-uusap dahil sa mana. Maraming magkakaibigan ang nagkakahiwalay dahil sa utang. Marami ring negosyo ang nagsara dahil sa partner na walang transparency. Maraming ding mag-asawa ang araw-araw nag-aaway dahil magkaiba sila ng paghawak ng pera. At ang masakit, hindi naman talaga pera ang pinag-aawayan, kundi ang tiwala, kundi ang respeto at ang integridad. Dahil kapag nawala ang mga yan, kahit gaano pa kalaki ang perang involved, mahirap nang ibalik ang dating relasyon. Kaya kung may negosyo kayo, mas maganda na gumawa kayo ng mas malinaw na agreement. Kung may utangan, dapat kung ano yung pinag-usapan na date sa pagbabayad, yun dapat yung gagawin. Kung may hinahawakang pera ng iba, tratuhin mo yun na parang sarili mong pinaghirapan. At kung may partner ka sa buhay, ugaliing mag-usap tungkol sa pera bago pa ito maging dahilan ng inyong pag-aaway. May isa pa akong gustong ipaalala sa'yo. Naniniwala ako na isa rin ito sa nakakamalas actually sa buhay. Kapag nasisira ang relasyon dahil sa pera, hindi lang actually relasyon ang nawawala. Kasama ring nawawala ang tiwala ng mga tao sa'yo. Mga opportunities, blessings, at madalas pati peace of mind mo. Dahil ang perang nawala, pwede pang kitain uli. Pero ang tiwalang nasira, kahit ano pa ang gawin mo, minsan hindi na talaga siya ibabalik pa. Kaya bago mo unahin ang pera, unahin mong protektahan ang relasyon nyo at alagaan mo ang pangalan mo. Dahil sa huli, mas mahalaga pa din ang character kaysa sa anumang halaga ng pera. Ikaw, anong opinion mo? Mas maraming relasyon bang nasisira dahil sa pera o dahil sa trust? Andito lang ako para ipaalala sa'yo na mas madaling kumita ng pera kaysa ibalik ang tiwalang nasira na. Kaya sa bawat decision mo tungkol sa pera, unahin mong protektahan ang relationship doon sa tao. Lalo na ang pangalan mo at higit sa lahat, yung character mo. Dahil sa huli, hindi sa dami ng pera mo ang maalala ng mga tao, kundi kung paano mo sila trinato nung pera na yung pinag